Okay, isa munang palakpak sa Panginoon. So, muli, magandang umaga, isang mabiyaya at pinagpalang umaga sa bawat isa. Tayo po muna po tayo, muli. At samahan niyo po ako sa ating pananalangin. Mingi muna tayo ng gabay at tulong ng Panginoon para sa ating pag-aaral at pakikinig ng kanyang mga salita. Diyos na mapagmahal, mahabagin, Diyos na tapat. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. At ikaw ang Diyos na tapat sa lahat ng panahon. At sa bawat umaga ang katapatan mo ay laging bago, Diyos. At dahil diyan, kami Panginoon ay patuloy na nagpapasalamat, nagpupuri. Taos puso mula sa kaibuturan ng aming mga puso, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na aming nakilala at may Diyos na tulad mo na kumakalingat, nagmamahal, nagmamalasakit sa bawat isa po sa amin. Kaya ngayong umaga, Panginoon, Lord, malakas ang aming loob na lumapit sa inyo, bagamat kami hindi karapat-dapat. But we thank you, Lord, dahil ikaw ay tapat, Panginoon. Dahil diyan, patuloy po kaming malapit, sinusuko namin ang aming mga sarili. Ikaw ang patuloy naming nilalapitan, Panginoon, pinagkakatiwalaan. Buhay na ito na puno ng hamon, Panginoon, nais namin, O Diyos, makita higit pa ang iyong kaluwalhatian, ang iyong kadakilaan sa buhay po namin. Habang kami nag-aantay ng iyong pagbabalik, we pray, Lord God, patuloy mong patatagin, palakasin ang aming pananampalataya. Maging din po, Panginoon, ang aming mga kapatid na ngayon, O Diyos, ay dumaranas ng hamon ng buhay dahil, Panginoon, sa pagkasalanta ng bagyo sa kanilang mga buhay, pananim, ari-arian. Lord, we pray, patuloy mo silang i-comfort, Panginoon. Lord, kami namamagitan, nananalangin para sa kanila ngayong umaga. Lord, alam namin, alam mo ang kanilang sitwasyon. Bagamat wala po kami sa kanilang sitwasyon, but we believe, Lord, may magagawa ka sa buhay nila. We pray for your comfort, Panginoon. Lord, ang kaaliwan mo, kalakasan mo, higit sa lahat ay kanilang maranasan. Salamat po, Diyos. Patuloy mo ipadama pag-ibig mo at pagmamahal, pagkalinga sa kanila. Thank you, Lord. Maging ang mga salita mo na aming mapapakinggan ngayong umaga, sa'yo namin ito pinagkakatiwala. Lord, ikaw ang mangusap, Banal na Espiritu. Ikaw ang aming guro, tagapagsalita. Ikaw ang aming mentor, speaker, teacher, upang patuloy kaming palayain. Patuloy, Panginoon, ipakita ang mga katotohanan na magpapalaya sa amin. Bibigay ng lakas, ng tatag, ng direction, ng gabay sa bawat isa po sa amin. Sa iyo lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so patuloy nating ipanalangin ang ating mga kapatid. Yan. Marami tayong mga church sa Cagayan, sa Isabela. Kaya nga nung nagkakagulo ay bigla ko silang naalala. So, kung mayroon tayong magagawang practical o financial na tulong ay I believe pwede tayong maging bahagi. Maliban siyempre sa panalangin. Yan. Kaya kung may mga kakilala kayong taga doon, kaibigan, so continue to communicate them, encourage natin sila at patuloy nating ipadama. Yan, yung malasakit sa kanila. Kahit man lang sa salita, maintindihan nila o malaman nila na naintindihan natin sila. Okay? So, basahin natin ang salita ng Diyos and Ecclesiastes. Muntik ko nang masabing Ezekiel. Ecclesiastes chapter 9 verse 11. Okay? Samahan niyo po ako. Basahin po natin sa easy to read version. Yan. Ayan, sa Tagalog. Sabi niya, may isa pang bagay na napansin ko sa didig, ang mabilis ay hindi siyang laging nananalo sa takbuhan, ang malakas ay laging nagwawagi sa digmaan. But gusto kong basahin sa inyo in Ecclesiastes English, yan, easy to read version. Sabi niya po rito, and I saw other things in this life that were not fair. The fastest runner does not always win the race. The strongest
soldier does not always win the battle. Wise people don't always get the food. Get the food. Smart people don't always get the wealth. Educated people don't always get the praise they deserve. When the time comes, when the time coming, bad time, bad things. Yeah. So dito, isa sa mga nakita ni Haring Solomon, kanyang naobserbahan, maganda tong version na easy to read version na nabasa ko, na sa buhay na ito, meron siyang nakita na hindi patas. Isang bagay na hindi patas, hindi pantay. At totoo naman yun, di ba? Sa buhay ngayon ay makikita natin yung hindi patas na kalagayan natin sa mundong ito. At tinukoy na dyan yung mga matatalino, hindi laging nananalo o hindi laging yung mayaman, di ba? Mga wise, mga mabibilis, sabi niya, hindi laging nagtatagumpay. Kaya, naobserbahan niya rito na yan ang buhay. Yan ang laban ng buhay. Kaya, ngayong umaga, gusto kong tingnan po natin yung parang katulad nito o katulad nito na sitwasyon na hindi patas ang laban. Bagamat hindi patas ang laban, ay naipanalo niya ang tagumpay. At yun ay alam na po natin, siyempre, and kayo na magbasa, 1 Samuel chapter 17, verse 1 to 53. Ayan. Unang Samuel 17, verse 1 to 53. Kayo na pong magbasa, medyo mahaba-haba yan. Pero ito yung kwento ng buhay ni Haring David, o ni David, nung siya'y bata pa, at nakipaglaban kay Goliath. So alam natin, hindi patas. Diba? Bata, yung isa ay batikan na, malaki, yung isa maliit. Diba? So, sa experience ay sa pakikipaglaban ay hindi patas. Yan, kahit sino ang tumingin, kahit yung hari mismo, ay hindi patas talaga. Diba? It's not fair. Pero, alam natin yung kwento, sa buhay, sa sitwasyon na ito, na naipanalo ni David yan, ang tagumpay. Kaya yan ang pag-uusapan natin. 1 Samuel chapter 17 verse 1 to 53. So magbabasa lang tayo dito ng mga ilang talata. Kayo nang bahalang magbasa yung kabuuan. Pero ito yung kwento patungkol kay David na yung kanyang mga kapatid ay nasa battle, nasa labanan. At sabi ng tatay nila, o puntahan mo nga yung mga kapatid mo doon, dalhan mo ng pagkain. Hindi ko na alam, 3 araw na sila doon. So, dahil masunurin si David, so iniwan niya ang kanyang tupa, dahil siya nagpapastol ng tupa, pinagkatiwala niya sa katiwala, magdala siya ng pagkain at dinala niya doon. At nung nandun na, nakita niya yung sitwasyon ng laban. Na yung mga tao na Israel, mga Israelita, ay takot na takot. At sa kanyang pagpunta doon, pumunta sa mga kapatid niya, dala-dala niya yung baon, napakinggan niya ngayon yung isang tinig o isang naghahamon. Yan, kaya yun ang dahilan bakit natatakot yung mga soldier, yung mga sundalo dahil sa tao na ito. At noon kasi may mga ganun talagang laban. Baka wala nang matagal na laban kasi noon naabot ng buwan ang labanan. So para hindi na matagal, maghanap na lang kayo ng champion ninyo at champion namin. So champion sa champion. Kung sino matatalo, tapos ang laban. So ganun, para madali. Kasi matagal eh. Hindi katulad ngayon. Di ba? Ang dali lang. Pero yun ang sitwasyon noon. Kaya itong si Goliath ay pumunta, nag-forward siya sa gitna ng battle. Andun sa kabilang bundok yung isa andun naman sa kabila. So, naghamon siya. O sige, maghanap na lang kayo dyan ng malakas, matapang. Kami na lang maglalaban. Pag natalo kami, natalo ako, sa inyo na, natalo na kami. Pag siya natalo ko, ganun na rin. Kaya malakas ang loob niya kasi
Sabi ng Bible, ang description sa kanya, 9 feet tall. Malaki. Yeah? Siyam na talampakan. So, imagine niyo na lang. Diba? So, ganun kalaki. Ganun kataas. Kaya sino nga naman ang lalaban sa normal, diba? Na paningin, pananaw. Pero, napakinggan yun ni David na isang bata. Tali, hindi naman na siguro mas yung bata, binatilyo na. Nagbibinatilyo na. O, binatilyo na. Yan, nagbabantay na siya, nagpapastol ng tupa. Nung napakinggan niya yun, imbes na matakot, hindi. Diba? Yun yung pinagkaiba niya. Na sa mga nandoon na mga soldier. Yung iba siguro, dahil sabi siguro nila, hindi ka takot kasi hindi mo alam kung anong klase yung laban. Diba? Parang kung hindi mo kasi alam kung ano talaga yung degree, o ano talaga yung bigat, o ano yung sitwasyon, nabirin mo, kakalabanin mo yan. Diba? Batikan na yan, etc. Ang dami nang napatay niyan. Tingnan mo naman yung kanyang sibat, yung kanyang, di ba? Dinescribe yun, 60 kilos, sabi doon. Yung kwan pa lang, yung dito niya, sa dibdib. Hanggang dibdib lang, pero wala pala siya dito. Di ba? Kaya, yun ang naging talo niya. So, una sa lahat, para may panalo natin ang laban, yan. Wala yung isa. Dalawa yan Ganun pa rin. So, para may panalo natin ang laban, yan. O ang tagumpay, yan. Di yung isang kwan, isang PowerPoint ba? Dalawa yan Para may panalo natin, ang kwan kasi niya, panalong tagumpay. Nakita nyo? Wala ba? Parehas lang? Hindi, yung laman. Magkaiba yan, yung laman. Yan. Para may panalo natin, so una, in verse 32, yan. Gusto kong tingnan na lang po niyo sa mga Biblia ninyo. Huwag kayong aalis dyan sa chapter 17, verse 1 to 53. So, tingnan na lang po ninyo. In verse 32, kailangan natin para, yan, panalong tagumpay. Para may panalo natin yung tagumpay, ay kailangan, siyempre, lakas ng loob. Yan, lakas ng loob. So, kailangan natin malakas ang loob. Kailangan lakasan. Ito yung problema sa atin minsan. Di ba? Na talo ka na, hindi ka pa lumalaban. Yun ang pinakamasaklap. Di ba? Talo na tayo, hindi pa tayo lumalaban. Kaya, meron ako nabasa sabi noon, mas maganda pa yung lumalaban ka na natalo kaysa yung natalo ka na hindi ka man lang sumubok o hindi ka man lang lumaban. Di ba? So, at least, you do something. May ginawa ka. So, ito yung bagay na nakita ko kay kay Haring David, kay David that time. Si David ay bata at hindi siya kasama doon sa soldier, doon sa mga sundalo. And yet, hindi siya natakot doon. Doon sa naghahamon. Kailangan natin sa buhay na ito, lakas ng loob, tibay ng dibdib. Kasi hindi patas. Hindi patas ang laban, hindi patas ang buhay. Yan ang nakita ni Haring Solomon. At si David, yung sitwasyon dito, kung ganun ang paiiralin mo, hina ng loob, hindi magtatagumpay ang Israel. Diba? Kaya kung wala yun sa atin, o kulang yun sa atin, hingin natin sa Panginoon. Diba? Sabi, ang humihingi ay makakatanggap. Kaya siguro wala tayo, hindi natin hinihingi. Diba? Kailangan hingin natin sa Diyos. Saan ba tayo pinanghihinaan ng loob? Pag haharap ka ba sa interview, nanginginig ka na? Diba? Yung mga ganun. Yung iba naman, pinaka-challenging kasi yung first time mong gagawin. Diba? Yung parang manghihinaan ka talaga ng loob. Pero kung hindi mo yun gagawin,
Ang buhay hindi patas. Kailangan natin ng lakas ng loob. Amen? Kaya sabi ng Bible, hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan o timidity o katamaran. Yung iba, tamad. Timid. So, hindi tayo binigyan ng ganun ng Diyos. Binigyan tayo, sound mind, love, sabi niya, power. Kaya, malaga, kailangan natin to sa buhay. Kailangan natin, minsan mga tao, kaya sila nagiging matagumpay sa buhay. Hindi dahil magaling sila. Malakas lang ang loob nila. May mga kilala na ba kayong ganon? Malakas lang ang loob. Pero may mga mas magagaling. Kaya nga sabi ni King Solomon, hindi lahat ng magagaling, siya yung yumayaman o siya yung nakakakuha ng pagkain. Diba? Kaya minsan sayang yung mga potential na meron tayo. Kaya sabi ni Miles Monroe, sabi niya, ang pinakamayamang lugar sa mundo ay hindi yung Corinthian Garden, Port Charles, Makati, BGC. Diba? Hindi yung mga yun. Alam niyo ba, pinakamayamang lugar sa mundo? Sementeryo. Kasi doon nakalibing ang mga kayamanan, mga tula na hindi nabanggit, mga awit na hindi naawit, mga pangarap na hindi naabot, mga talento, karunungan, imbensyon na hindi nailabas. Nandoon. So, tayo, nilikha tayo ng Diyos, I believe, hindi nagkataon lang. May bahagi tayo sa mundong ito. At mga kapatid, hindi natin yan magagampanan kung magpapatalo tayo sa hina ng kalooban. Yun pa lang, talo na. Di ba? Sarili pa lang. Paano pa yung iba? So, kailangan labanan natin. Kaya si David, malakas ang loob niya kasi may karanasan siya. Kaya nga, in verse 34 to 37, kinuwento niya yung kanyang karanasan sa pakikipaglaban. Hindi nga lang tao. Diba? Pero sabi niya, laban din yun. Diba? Yung mga leon, mga usok, pag kinakain yung mga pastol ko, tinitirador ko sila, pinapatay ko sila. Kaya isa, mga kapatid, para maranasan natin, ma-develop natin yung lakas ng loob, subok ng subok, laban ng laban. Kasi kung wala kang karanasan, hindi mo yan maranasan. Kaya ang Panginoon, dinidevelop tayo sa ating mga karanasan in failure, in victory. Para tayo ihanda sa tagumpay. Kahit iba yung laban na naranasan ni David, laban pa rin yun. Eh sabi niya, yung Pilisteo na yan, diba? Sabi niya, yung taong supot na yan na humahamon sa Diyos ng Israel, isa lang yan sa mga uso na pinatay ko na. See? Meron siyang natutunan sa nakaraan. Diba? Meron siyang natutunan sa kanyang. So, importante yan. Kaya maganda subok tayo ng subok. Siyempre, mag-ingat din naman. Huwag naman, diba? Tira ng tira. Pero, mahalaga, matuto tayo. Ang problema kasi sa atin, kaya hindi tayo nagtatagumpay, hindi tayo nananalo, kasi kung minsan hindi tayo natututo sa nakaraan. Diba? Sa natutunan, nakaraan ng iyong magulang. Alam mo na nga, yung mga magulang, tamad mag-aaral noon. Bulakbol. Tapos pinapag-aaral ka, bulakbol ka pa rin. So, anong mangyayari? Diba? Kaya kung minsan sabi nila yung, lahi yan ang mahihirap. Hindi po totoo yun. You can break that cycle. Men, naniniwala ba kayo doon? Kaya sabi ni Pastor Ed Lapis, pinanganak kang mahirap, hindi mo yung kasalanan. Pero sa haba ng buhay mo, mamatay ka pa rin mahirap, malaki ng kasalanan mo doon. Diba? You can break the cycle. Bakit hindi kasi tayo natuto? Nag-addict yung tatay mo, yung kapatid mo.
mag-a-addict ka pa rin. Siyempre, anong mangyayari? Susundan mo lang. Diba? Yun magiging resulta. Ay, hindi natututo. Kaya, yun ang nangyayari. Paulit-ulit, cycle na lang yung nangyayari. Kaya, dito, para maipanalo natin ang tagumpay sa hindi patas na laban, kailangan matuto tayo. Sabi nila, experience is the best teacher. Totoo po yun. Pero alam nyo, mayroong mas maganda. Yung karanasan ng iba, matuto ka. So, hindi mo na maranasan. Diba? Yung failure ng iba, hindi mo na maranasan. Diba? Kaya nga tayo minsan, o madalas, ang Diyos, hinahayaan niya na maranasan natin itong mga bagay na ito. Kasi isang bagay, time will come, gagamitin ka sa bagay na yun. Kaya tingnan nyo, ano yung naging karanasan mo, ano yung mga pinagdaanan mo, doon ka ginagamit ng Diyos. Doon ka inihahanda ng Diyos. Kanya yun? Pansin nyo ba yun? Diba? Kaya tingnan nyo, yung mga prostitute, kapag naging born again niya, nakakilala sa Panginoon, nag-ministry, tinawag ng Diyos, etc. Doon sila ginagamit ng Diyos. Kasi yun yung karanasan nila. Huwag naman kayo mag-prostitute, baka sabihin nyo, gagamitin ako sa... Diba? Buti kung gano'n, paano kung hindi? Diba? So, pero, ano yung karanasan mo? Ano yung hinahayaan ng Diyos, minsan, o madalas, para maging bahagi mo yon. Yun yung makukontribute mo sa mundo. Kung sino ka, at anong pinagdaanan mo. Kaya si David, sabi niya, yung laban na ito, parang laban ko lang din sa mga leon, sa mga usok. Kaya ang tingin niya kay Goliath, isang malaki na madaling tamaan. Yung iba, di ba? Isang malaki na nakakatakot. Wow! Sumisigaw siya. Wow! Lakas-lakas siguro. Bundok pa. Di siya, may umiiko-iko yan. Kaya yung mga tao, napapaihi sa kanilang salawal sa takot. Pero si David, iba ang tingin niya. Why? Malakas ang loob niya. Pangalawa, dahil may karanasan siya. Yung ulo nga ng uso, ang liit, kaya kung tamaan, doon pa kaya ang laki ng ulo na to? Diba? Iba yung paningin. Tayo ko minsan, ang laki ng ulo, takot naman, laki ng katawan. Yung si David, hindi. Iba yung challenge, kita niya is opportunity. Yung hamon na nakita niya ay isang pagkakataon na magtagumpay. Parang ito yung nakita niyang way para magtagumpay. So marami niyan. Kung gusto niyo magbasa, maraming mga karanasan na ganyan ng mga tao na dumating sa hamon ng buhay, pero yung naging daan para sila naging matagumpay. See? Pangalawa, susunod pala, in verse 38 to 40, sabi niya dyan, ito naman yung nakita ng hari, ni Haring Saul, anong panlalaban mo dyan? O sige, ito yung tabak ko, ito yung talagang siyempre kapag espada, tabak ng hari yan, very the best yan, di ba? Best of the best. Sabi niya, ito, dalhin mo, isuot mo nga. Maisuot niya, ako, hirap kumilos. Hindi ko kailangan yan. Tayo kaminsan, kaya tayo nabibigo o madalas ay napi-fail tayo kasi gaya-gaya lang. Diba? Siya nagtagumpay sa ganun. Gayahin ko yan. Pag nabigo, ay wala. Tandaan natin, God is a unique God in variety. Iba-iba. Kaya kahit sa Bible, babasahin ninyo, pag-aaralan ninyo kung paano binibigyan ng solusyon ng Diyos ang bawat problema, paano siya nagde-demonstrate ang miracle, makita nyo, magkakaiba. Pansin nyo ba yun? Yung problema ni Moises at problema ni Joshua, natatawid sa tubig. Same problem, pero
iba yung solusyon ng Diyos. Kita nyo ba yun? Kahit in the New Testament, may dalawang bulag na pinagaling ang Panginoong Hesus, pero magkaiba yung paraan ng pagpapagaling. Inyet, gumaling sila. Diba? Yung isa, pinahiran niya ng luwad, putik sa mata. O maghugas ka doon. Diba? Si Bartimeo, paano niya pinagaling? Pinahiran din man niya yung putik? Diba? Hindi. Magkakaiba. Kaya tayo, magkakaiba din. You can imagine, sa dami ng tao sa mundo, billion, 7 yata, ngayon, 8 billion na tayo na populasyon. Pero, walang magkakapareho ng fingerprint. Grabe. Ikaw, totoo, kahit pumikit ka, ganun-ganun ka, 8 billion, gagawa ka ng gawin. Posibleng walang maging kaparehas yung pagguhit-guhit mo. 8 billion, subukan mo na ngayon, simulan mo na. Sige. Diba? Yung pag ganun-ganun mo lang. Diba? I believe. Pero, imaginein mo, sa dami, tapos yung isa sa mata ba yun? Oh? Diba yung ginagamit nila ngayon? Identity? Grabe. It's amazing. So, ganun din. Kailangan hingin natin sa Diyos. Saan ba tayo? Ano ba yung alam natin? Ano ba yung meron tayo? Kaya sabi ng Panginoon kay Moises, sabi niya, ano bang meron ka? Diba? Punta ako kay Parao. Magsasalita ako, utal-utal ako. Sino makikinig sa akin? Pakikinggan ba niya ako? Et cetera, et cetera. Ang dami niya lang. Sabi ng Panginoon, ano bang meron ka? Tungkod. O ito. O yun pala eh. Sige, ihagis mo. So, alam natin yung kwento. Diba? Naging ahas. Ginaya din naman nila. Kinain naman ng ahas ni Moises yung mga ahas nila na ginaya. Di ba? Na ginawa-gawa. So, anong meron tayo? Anong ibinigay sa atin ng Diyos? Nakakayanan. Idea, talento. So, yun ang gamitin natin. Huwag tayong gaya kasi ng gaya. Di ba? Gaya-gaya lang. Kaya kung minsan, nai-emosyon lang. Di ba? Kaya yung mga testimony, minsan, madalas, parang ginagaya na, pero challenge lang yun sa atin. Di ba? Hamon lang yun. Magbibigay ng pag-asa, yung mga ganun. Pero huwag mo kailangang gayahin. But, kung yun ang leading sa'yo ng Lord, diba? Tingnan mo, anong paraan? Diba? Hindi kailangan gaya-gayahin. Kaya nga si David, sabi niya, hindi ko kailangan yan. Mayroon naman ako eh. Kaya pumunta siya, dala-dala niya yung sling niya, yung tirador, pero hindi tirador, sling. Sa Ilocano, nakalimutan ko na pala yung tawag doon. May tawag doon sa Ilocano, yung ginaganon yun eh, tali. Hindi ganun, ang tirador kasi ganun eh, binabatak yun eh. Iyon, hindi yun binabatak. Sling na yun, ginaganon yun. Naranasan ko yun, nung bata ako. Nung bata kami, nakikipagbatuhan kami sa mga kalaban namin. Pero mahirap yun, mas mahirap yun kaysa ganun. Kasi yun, ginaganon mo, tapos bibitiwan mo, mas mahirap kontrolin. Kasi pag ano, habang mas mabilis, mas malakas yun. Ano? Pag binitiwan mo yung kabilang dulo niya, mas mahirap kontrolin yun, mas mahirap kaysa yung binabatak mo lang na ganun. Mas madali yun. So, yun yung gamit ni David. Wala pang naka-imbento noon ng rubber eh. Wala pa siyang ganun noon. Wala pang yung rubber? Guma. Wala pang guma na ginaganon. So, yun yung gamit niya. So, mas mahirap i-asenta yun. Kasi, pag bitaw mo yung kabilang dulo, tatalsik yung bato, o hindi mo alam saan pupunta. Pero malakas yun. Kasi the more na mas mabilis. Nung
Nagbabatuhan nga kami, naisip ko, di kumuha na rin kami ng gano'n. Nung tumira ako na gano'n natakot ako, baka tamaan. Natakot din ako nung tinira ko. Uy, baka tamaan, mamamatay ito. Pero salamat naman, hindi tinamaan. Hindi ko na inulit. Siyempre, mga bata, di ba? Grupo-grupo, riot. Riot kami. Batuhan. Sa kanila, gano'n, tinador. Wala kaming tinador niyan. O sige, mas malalaki yung bato namin, takot sila. Malalaki yung bala ng kwa namin eh. Siya yung gamit ni David, which is hindi popular. Diba? Popular, siyempre. Pana, palaso, espada. Pero siya, kakaiba. Pero, yun ang naging daan para siya magtagumpay. Bakit? Kasi yun yung kanyang kasanayan. Kaya sa atin minsan, ay hindi naman to yung uso, ay hindi naman to yung in ngayon sa market, o hindi naman ito yung ganito. Diba? So, hindi mo na ginagamit. Kasi, diba? Pero, kung leader ka, hindi ikaw nakikiuso, ikaw magpapauso. Amen? Kaya yan si David. Nung pakialam ko kung sibat, maggagandahang sibat at palaso meron kayo. Ito sa akin, ito yung sa akin. I don't care. Pero nakapatay ba yan ng Gulayat? Verse 41 to 44, so alam na natin yung kwento, kung binabasa ninyo, ito naman yung panahon na kailangan ay sa laban ng buhay, hindi maiwasan, you cannot please everybody. Hindi mo talaga, kahit paanong gawin mo, magtambling-tambling ka. Hindi matutuwa lahat sa'yo. Kahit nga ang Panginoong Hesus. Di ba? Nandito siya noon, dami niyang mga opposition. Meron talaga yan. Kaya, huwag kang magpadala. Kaya nung sabi ng mga tao, di ba, yung kapatid mismo ni David, ba't nandito ka? Pampagulo ka lang dito, ba alam yung nangyayari, ganito, ganyan. Dapat binabantayan mo yung tupa natin doon. Mismong kapatid niya. Minsan, ganun, di ba? Yung mga taong inaasahan mo na magpo-full support sa'yo, morally, spiritually, kung minsan sila pa yung mga opposition. Kaya minsan, ang hirap mag-share ng gospel sa mismong pamilya mo. Di ba? Alam nila yung ugali mo, alam nila yung ganito, yung ganyan. Tapos ngayon, ikaw, magtuturo sa akin? Parang, kaya maging si Jesus, tinuring siya a prophet without honor. Isang propeta na hindi ginalang sa sarili niyang bayan, sa kanyang nilakyan. Pumunta siya doon, sabi nung, kunti lang yung ginawa niyang himala. Kaya wag na rin po tayo magtataka, diba? Kung mahirap o hindi madali. Yung mga tao doon, hindi sila naniwala. Sinabi na, yan ba? Yan, di ba yan yung anak ni Maria na may kapatid siya mga babae? Tatay niya si Jose, na karpintero, etc. Titignan ka, susukatin ka kung anong meron nakikita sa iyo. Diba? Kaya sabi ni Goliath, makita niya yung kalaban niya na tumatakbo, palapit sa kanya, ha? Nung palagay mo sa akin, aso, dala mo, patpat? Diba? Kung ano-anong mga sinabi sa kanya. So sabi niya, oy, kaya kung ganun tayo, sensitive tayo sa mga ganung bagay, walang mangyayari. You're always loser. Lagi tayong talo. Cannot please everybody. Hindi natin mabibigyan, masasatisfy lahat ng kagustuhan ng iba, ng lahat ng tao. Kaya mahalaga mag-focus.
Kaya si David, sabi niya, anong palagay mo sa akin? Aso, ganito, ganyan, kung ano mga pinagsasabi sa kanya. So sabi niya, hoy, sa araw na ito, papakain ko ang ulo mo sa mga ibon, mga buitre. Puputulin ko ang ulo mo. Diba? Ang laki-laki, di ba? Yung mga tao natatakot, yung mga, siguro, yung mga ibang tao, ito yung moment of the hour, di ba? Nagharap yung champion ng champion. Actually, si David, di naman nila champion yun eh. Di ba? Ang liit niya, hindi ka nila. Siya lang nagpaka-champion eh. Walang haharap, si ako. Hindi ako champion, pero haharapin ko yan. Di ba? Kaya hinahanap ni Goliath yung champion nila, yung pinakamagaling. Yung si David, hindi nga kasama doon sa, di ba, sa grupo ng mga soldier na yun. Napapadpad lang siya doon dahil nagbabaon lang siya. Nagdadala lang ng pagkain. Inyet, sabi niya, araw na ito, ihiwalay ko ang ulo mo sa katawan mo. Imagine niyo na lang, parang nanonood kayo ng movie. Tapos kayo yung nandoon, karakter. So anong mararamdaman nyo that time? Siguro yung mga tao, yung si Haring Saul, kung nakikita niya, halos hindi na humihinga. Ako. Yung iba siguro, sabi nila, sa isip-isip nila, kung handa na kayo ng kwan, paglalagyan natin sa bangkay ni David. Pambabalot natin. Yung iba siguro, talagang nakanganga. Anong mangyayari? Anong mangyayari? Imagine niyo, di ba? Yan, moment of the, talaga ito na. Ayan na, maghaharap na. Siguro, uy, tabi nga, tingnan natin. Talagang tutulakan na siguro sila. Yung iba naman siguro, naghahanda ng tumakbo, di ba? Handa niyo yung mga, yung kabayo, sakyan na natin, handa na. Di ba? Kasi sigurado, pag natalo si David, patay lahat sila, di ba? Ganun ang ginawa nila eh. Lusubin lahat sila. Handa-handa. Ay, yung iba siguro nandun na sa unahan, di ba? Nakatingin doon. Yung mga ganon. Doon na siya. Nakahanda na. Baka siguro 99.9999 walang naniniwala sa kanya. That time. Siya lang siguro naniniwala sa sarili niya. Magtatagumpay ako, tatalunin kita, papatayin kita. Iiwalay ko ang ulo mo, ipapakain ko sa mga buitre. Alam niyo, sa laban minsan, parang ikaw na lang. Pero alam niyo, sabi ni David, magtatagumpay ako dahil sa Diyos na hinahamak mo. Hindi dahil sa akin. Amen? Kaya that time, Diyos na lang ang kasampa niya, Diyos na lang ang kasama niya, kakampi niya, at ang sarili niya. Kaya naalala ko yung sabi ni Bishop Javier noon, Vincent Javier, sabi niya, pumunta kami sa Tagaytay, sa kanilang campsite, sabi niya, you in God, your majority. Hayaan mo sabihin ng mundo o ng iba. But if you are leader, sabi niya, you in God, your majority. Tagal na yon, pero hindi ko pa rin naman nakakalimutan. Naalala ko lang. Si David na lang at ang Diyos magkakampi. And yet, makita natin ang naging resulta. Sa buhay natin ngayon, sa buhay natin, sa laban ng buhay, minsan, may pagkakataon na gano'n. Ikaw na lang. Pero lumaban ka para sa Diyos. Amen? Pag lumalaban tayo para lang sa sarili natin,
Mapapagod ka, manghihina ka. Madidismaya ka. Yung mga tao na binaunan ko, hindi man lang ako kinampihan. May dinalang ko ng pagkain. Minsan ganun tayo kaya nangihina tayo minsan, di ba? Itong mga tao na to, pinautang ko, pinakain ko, etc. etc. Ba, ngayon, laban ko. Nasaan sila? Dapat mag-cheer man lang, kaya mo yan. Hindi, huwag ka na tumuloy. Huwag mo nang gawin yan. Sayang lang ang buhay mo. Pinigay pa ganun. Mismong kapatid nga ni David Diba? Yung pa kayang mga tao lang doon na hindi naman nakakakilala sa kanya. Kaya verse 45 to 47, yan sinabi niya. So ang laban na ito ay yan, laban para sa bayan, para sa Israel, sa Diyos ng Israel. At yun yung sinasabi ko, lumaban tayo, ba hindi lang para sa ating sarili. Pag lumalaban tayo para lang sa ating sarili, sabi ko nga, mapapagod ka. Siyempre, laban kasama ang Panginoon. Sa buhay na ito, hindi patas ang laban. Wala tayong pinakamagandang paghuhugutan kundi ang Diyos na lumikha ng mundong ito. Amen? Hindi ka huhugot sa pera, sa karir, sa edukasyon o anong meron ka. Kung iba, ganun Diba? Kaya malakas ang loob. Meron akong ganito, meron akong ganyan. Kaya tignan mo, pag na-prostrate, grabe, tumatalon sa building. Umiinom ng kung ano-ano. Sunrocks, panlinis ng CR, panlinis ng silver, o ano-anong mga dahil sa prostration. Yung iba, bumibigay ang ulo, ang katinuan, nawawala sa katinuan. Diba? Kasi, yan ang buhay. Kaya meron akong napanood ng movie noon. Mga babae, mga elite, tinitrain sila. Sabi nila, kalaban nila, 3 lang yata sila. Ang dami, mga lalaki pa. Sabi, it's unfair. Yes, sabi ng trainer nila. Ganyan ang buhay, hindi patas. Matuto kang lumaban sa hindi patas na laban. Lumaban kasama ang Diyos at lumaban hindi lang para sa sarili. Amen? Lagi nating hilingin, kasama natin ang Diyos. Kaya nga sabi ng Bible, if God is with us, who can be against us? Pag sinamahan ka ng Diyos, at kung kasama mo ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Kaya meron pa tayong awit, sama natin ang Diyos, di ka mapapagod, di ka mapapasok. Ano ba yun? Lumakad ka sa tubig. Diba, may awit na gano'n ti Janet? Yan. Alam ni Ate Janet yan. Ano na ngayon? Sama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog. Ayan. Dahil kasama natin ang Diyos. Maraming bumibigay pag dating sa laban. Di ba? Katawan, emosyon, damdamin, at pinaka-worst minsan, pati isip, nawawala. May kasama kami noon sa Bible School, gano'n nangyari. Bumigay. Sumakay siya sa bus. Saan po kayo pupunta siya? Sabi niya, Manila. Ay, papuntang Dagupan to Hindi Dagupan kung Dagupan. Manila na. Suot-suot niya pa yung uniform namin, Grace Bible Institute. Nakpo. Sabi niya. (47 to 46) 46 to 47. So, yan. Dapat asahan natin ang tagumpay. Pag lumalaban tayo, hindi tayo lumalaban, di ba? Kaya minsan,
Bakit mo ginagawa yan? Para ganito, para ganyan. Sabi niya, wala. Dapat mismo, tayo mismo. Diba? Umasa, i-declare, paniwalaan yung katagumpayan natin. Diba? Wag yung, minsan ganun tayo eh. Baka sakali. Wala na, baka diba? Dapat expect, asahan mo. Kaya sabi ni David, ngayong araw na ito, puputulin ko ang lig mo. Iiwalay kita, ipapakain kita. Grabe. Yun pa nga lang humarap, takot na yung mga sundalo, yung pa kayang sabihan mong ganun. Diba? Yung kalaban mo, ang laki-laki. Inyet. Diba? Sabi niya. Dinideclare niya, pinaniniwalaan niya. Itong mangyayari. Kaya napakahalaga yung vision. Mahalaga din yung pangitain. Kasi kung ano yung nakikita natin, yun ang mangyayari. Yun makukuha natin. Ano kung nabasang ganyan na quotation. Kung yung nakikita mo, yun ang. Kaya mahalaga mabuksan yung ating spiritual na paningin. Amen? Mahalaga mayroon tayong vision. Alam mo ba yung sikat na pasyalan na yung sa Amerika, ano ba yan? Sa Disneyland. Saan ba nagsimula yun? Singapore ba? O Hong Kong? Alam niyo ba yung may gawa nun? Namatay, hindi natapos. Kaya nung natapos na, ganda-ganda na, sabi ng mga tao, sayang, hindi niya nakita. Yung sabi ng asawa niya, mali kayo. Bago namatay ang asawa ko, nakita na niya, hindi pa tapos. Vision. Kaya nga mayroon yan eh. Dahil nakita na niya. Kaya mayroon na yan. Tayo hindi pa natin nakikita. Siya nakita na niya. Bago pa mangyari. So, importante yan. Kaya si David, nung nakita niya, hindi yung malaki, nakikita niya, putol na ulo. Putol yung ulo mo. Yan, nakikita ko sa'yo. Asahan ang tagumpay. Imagine, yung pa nga nagkwento sa amin noon eh. Yung sa leadership training namin, yung bahay daw nila, may mga nakadrawing dyan ng mga bahay, mga ganyan. Pag may pumapasok daw, sabi nila, yan maging bahay namin. Yan bahay namin. Yung bahay nila maliit lang. Dumating nga ang panahon, yun, yung bahay nila. Mayroon naman daw yung isa, pupunas siya, nagyan tuwing umaga doon sa may grahe. Yung mga tao dumadaan, sabi, anong ginagawa mo dyan? Pinapunasan ko yung kotse ko. Sira ulo. Wala na sila nakikita. Pinupunasan niya. Isang araw, dumaan sila. Ayun na, pinupunasan na niya. Kita na nila, may kotse na. Yung grahe. Kaya mga tao, mga kapitbahay niya, sisiraan na ito ng ulo. Kasi may grahe siya, wala pa namang kotse. Pupunta yun, sa umaga, pinupunasan. Di ba nakikita ito, kulay puti. Yeah. Gulat na lang na isang araw ba? Totoo na, mayroon na siyang pinupunasan. Nakikita na. Between dream and actualization, between your dream and actualization is action. Kailangan kumilos. Amen? Kaya sabi ni David, puputulin ko yung ulo mo, tumakbo siya, lumapit. Hindi tumakbong palayo. Yung mga tao siguro, palayo. Pero sayang, putulin ko yung ulo mo. Diba? Lumapit siya. Nilapitan niya yung kalaban niya. Kaya tayo minsan, magandang mangarap. Libre naman eh. Diba? Pero,
The actualization, the realization, the reality, kailangan. Di ba? May pagitan yun eh. And between is action. Alam naman natin, sabi ng Bible, pananampalatayang walang gawa ay patay. Sayang yung paniniwala mo. Kung hindi ka gumagawa, hindi ka kumikilos. Revelation, kuhan nga, yan, maliit na masyado, hindi ko mabasa. Revelation chapter 3 verse 5, everyone who wins the victory will wear white clothes. Their name will not be erased from the book of life, and I will tell to the Father and His angel that He will my follower. So ipagmamalaki tayo ng Panginoon. Sabi niya, ang nagtatagumpay, pinaglalaban ng taga. Alam po ninyo, hindi tayo lumalaban. Ito yung pinagkaiba natin. Ulit-ulit ko itong nababanggit. Sa hindi Kristiyano, o sa walang Kristo, o walang Diyos. Mali ang Diyos yung pinaniniwalaan. Lumalaban tayo hindi para manalo. Kaya nga, maganda itong version na ginamit ko, Contemporary English Version. Sabi niya, everyone who wins the victory. Ang sino man na magpapanalo sa tagumpay. Kasi pwede kang manalo, pero hindi ka nagtagumpay. Diba? Nasuntok mo nga, o talo siya. Ano mangyayari? Pwede kang makasuhan, masira ang relasyon, etc., etc. You're not victorious. At sabi niya, we wear white clothes. Their names will not be erased from the book of life. So, very controversial to. Diba? Mabubura ang pangalan sa aklat ng buhay. Alam naman natin sa aklat ng buhay, sabi doon, andun yung mga pangalan natin. Will be erased from the book of life, and I will tell to my Father and His angels that they are my followers. Pagmamalaki tayo ni Jesus, sabi niya, ito yung mga naniniwala sa akin. This is my disciple. Wow. Owa? Sabihin sa'yo ni Jesus mismo, this is my disciple. Kaya tama yung sabi niya, kung ikakahiya nyo ako, ikakahiya ako kayo. Diba? Sino mang magkakahiya sa akin. At kung, sabi niya, pagmamayabang ko kayo. Diba? Tayo ay disciple, tagasunod ni Jesus. Dito nga lang kung minsan, diba? Ay, mentor ko yan. Ang galing niya. Ay, di lalo na si Jesus mismo, the chief shepherd. Kaya sabi niya, thank God that He gave us the victory through our Lord Jesus Christ. Ang victory, ang tagumpay, makakamtan natin sa pamagitan lang ni Jesus. Kaya maraming akala natin, panalo, tagumpay, mayaman, mapera, pero sira ang buhay. Sira ang pamilya. Sira ang pangarap, relasyon. Kasi sa atin, sa mundong ito, ang basihan nila ng tagumpay ay kung anong meron ka. Diba? Yun lang eh. Diba? Kung meron kang kotse, meron kang ganito, meron kang ganyan, pero hindi mo alam kung ano yung... Kasi kung yun ang basihan, wala na sanang mayayaman, mga sikat, na nagpapangamatay. Diba? Kaya sabi ni Maxwell, sabi niya, grabe, yung mga tao, inisa-isa niya, ito, number 1 to tayo stock market. Diba? Siya yung leading one sa stock market, and yet, nag-suicide. Nakita sa kwarto niya, nag-suicide. Ito, ganyan-ganyan, inisa-isa niya. Kaya kung yan ang basihan ng tagumpay, diba? Kaya ang mundo, unfair talaga. Kasi itong ka tinitignan. And yet, kaya si David, tingin nila, wala nang magagawa yan, maliit yan, etc., etc. Pero, makita natin. So, napakahalaga tayo, lamang natin sa lahat, yung may Kristo ka. Dahil makakamtan mo ang tagumpay. Amen? Kailangan natin yan. Walang mananalo sa laban ng buhay kung wala si Kristo. Hindi natin kasama ang Diyos.
Kaya sabi niya, so then, brothers and sisters, don't let anyone move you off from the foundation of your faith. Maraming pagkakataon na aalis tayo sa tamang pundasyon. Diba? Kasi yung pinaka-importante dyan. At yung pundasyon na yun, siyempre, ayun ay si Jesus. Kaya yung iba, nagsimula, kaya sabi ng Bible, from faith to faith dapat. Pero yung iba, from faith to lust. O from faith to money, from faith to fame, etc., etc. Dapat from faith to faith. Nagsimula ka sa pananampalataya, magtatapos ka sa pananampalataya. Kaya sabi ni Pablo, I finished the race. Natapos ko yung takbuhin ko. I fight the good fight of faith. Lumaban ako. Pinaglaban ko yung aking pananampalataya. Sabi niya, don't let anyone move you off from the foundation of your faith. Always excel in the work you do to the Lord. Kaya alam po ninyo, yung iba nagsasawa sa kanilang pagiging Kristiyano kasi hindi sila nag-i-excel. Parang ganun lang. Diba? Kaya nangyari, up and down, then down. Kasi hindi naman umaangat. Kaya alam nyo, para ma-exciting yung ginagawa nyo, do new things. Gumawa ka nyo ng bagong bagay. Kasi alam nyo, paulit-ulit na ginagawa, di ba? Magsasawa ka, mabuburing ka. Ayan na lang nang yan. Kasi hindi nag-i-excel. Ano ba yung meron ka ngayon? Di ba? Bilang isang Kristiyano, mag-excel ka doon. Mas gumaling ka doon. Hindi yun lang. Di ba? Yun na lang. Magsasawa ka. Kaya nawawala tayo sa tamang pundasyon. Kaya yung iba, nakapakinig lang ng bago, ay, dito na kami. Yan, katulad may nag-text sa atin, may membro dito dati na, ayun, sa probinsya, nag-text na, sabi, Pastor, pag-pray natin yung mga kapatid namin. Kristiyano na sila, napunta sila sa... Kasi tayo mahilig tayo sa bago kung minsan, di ba? Yung mga ganon. So, kailangan sa buhay Kristiyano natin, challenge yung faith natin. Mag-excel tayo. Sa pananalangin, di ba? Yung panalangin mo, kamusta na? Di ba? Nung 6 months ka pa lang, baka mas matindi pa noon kaysa ngayon. 6 years na. Baka nung 6 months ka, ang init mo naman. Ngayon, 6 years ka na. How? Kamusta? Yung Bible reading natin. Yung pagkaintindi mo ba noon hanggang ngayon, yung pa rin? Diba? Yung 1 plus 1 noon, ngayon. Ganun pa rin. Kaya nga sabi niya, always excel in the work you do for the Lord. Ano yung ginagawa natin? Para you know that the hard work you do for the Lord is not in vain. Kaya ito, parang pag-aaral lang to. Pag bulakbol ka sa klase, hindi ka mag-graduate. Diba? Hard work. Samahan natin. Kaya hindi nag-excel. Hindi tayo nag-hard work. Hindi tayo nag-work talaga. Hindi natin siniseryoso. Diba? Yung ating, pupunta ka lang sa church, kung may time, o ganito, mood mo, ganito, ganyan. Pag wala. Magpe-pray ka lang, babasa lang ng Bible, kung mood, o ganito. Wala akong ganon. Kaya excel. Huwag mo expect. Huwag natin asahan yun. Ang panglago, intentional. Hindi aksidente lang. You want to grow? Sadyain mo. Amen? Hindi tayo lalago. Hindi tayo lalakas. Kung hindi natin sasadyain. Hindi aksidente lang. Hay, malakas na ako. Aksidente. O nagkataon. Kahit naman yung katawan natin, di ba? Gusto mong lumakas? Di ba? Kaya mong buhating 100 kilo o simulan mo sa 50. Di ba? Magiging 60 yan. Magiging 80. Di ba? 100 na. Pero kailangan mong sadyain. Gawin mo talaga. Gawin natin. So yun yung sinasabi niya. You know that the hard work you do for the Lord is not pointless. Kaya minsan, ayun, hindi tayo, so importante, dapat
seryosohin natin. Ulitin ko, ang dyablo seryoso na sirain ang buhay mo. Seryoso siyang pigilan na hindi ka magtatagumpay. Ang susi, nasa atin. Binigay na sa atin ng Diyos, kaya nasa atin na. The key of the kingdom, binigay sa atin. Susi ng kaharian. Kaya sabi niya, whatever you lose on earth, shall be loose in heaven. Whatever you bound on earth, shall be bound in heaven. Yan tayo. Ganyan tayo kakapangyarihan. Sana wag masayang. Of course, may mga time, diba, na di-develop. Pero hindi mo pa ito ang time, hindi pa itong time natin, pero respect. Diba? Ang tagumpay. At higit sa lahat, huwag nating kalimutan, mas higit na kailangan o interesado ang Diyos sa tagumpay mo ng walang hanggan kaysa pang samantalang tagumpay o panalo. Pagkapanalo. Yan ang pinagkaiba nun. Kaya sabi niya, thank God that He gave us victory through our Lord Jesus Christ. Dahil kay Kristo, magtatagumpay tayo. Aminin natin. Tanggapin natin ang reality, hindi patas ang laban. Pero meron tayong kasama. Amen? Sa laban. Kung tayo lang lalaban, mahirap. Hindi talaga tayo magtatagumpay. Kasi nga hindi patas. Kaya nga sabi ni Bambo, ang katarungan para lang sa mayaman. Diba? Tama ba yun? Ano ba yung awit niya na yun? Yung tatsulok. Diba? So habang sila ay nasa tuktok, pero nakakalimutan nila mayroong mas mataas sa kanila. Yun ay ang ating kakampi. Yan ay ang ating Diyos. Amen? Sama-sama tayo, magtatagumpay tayo. Tulong ng Panginoon. Lord, salamat po Diyos sa umagang ito. Alam po namin, limitado ang aming kakayanan na unawain ang mga himala at hiwaga ng buhay. But we thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Patuloy kang nagpapaalala sa amin. Tulungan mo po kami, hindi lamang ito maunawaan, makita, kundi Lord, may act po namin, may magawa po namin, may action po namin, Panginoon. Salamat po Diyos sa buhay ng bawat isa na narito. I pray, Lord God, anuman ang kanilang mga hamon at pinagdadaanan, tuloy mo silang samahan, ipaalala, ipadama sa kanila. Lord, kasama kanila. May pangako ka sa amin, hindi mo kami iiwan, ni pababayaan man. At dahil dyan, O Diyos, Lord, kami may papanalo namin ang tagumpay sa buhay na ito. Salamat po sa iyo lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa inyong pakikinig at attention. God bless you. So, yan. Ako pala tayo sa may awit ba? Okay, pag-pray natin yung ating mga kaloob sa Panginoon muli. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa mga biyaya mo, sa mga pagpapala. Lord, salamat po sa mga talent, ability, Lord, sa mga opportunity na binibigay mo sa amin, binubuksan mo para kami kumita, para matugunan ang aming mga pangangailangan. And thank you, Lord, sa patuloy na pagtugon mo sa pangangailangan po namin. At dahil diyan, sa aming pasasalamat at papuri sa inyo, binibigay namin ang bahagi para sa inyo, Diyos. Lord, pagpalain mo ang bawat kamay na patuloy na nagbibigay, nagtitiwala at umaasa sa inyo. Sa kanilang pagbibigay, papakita ang tiwala at pag-asa ay nasa iyo, Panginoon. Pagpalain niyo pong bawat isa, ikaw ang patuloy na kumilos sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige, tayo magbigay habang sila ay maawit.